Inauna, inakulay, rilai akong kadan, kasakan suwata ka, inika, rimbita ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May isang katotohanang hindi kayang pigilan ng kahit sino, lahat tayo ay tatanda. Pati ang dalawang taong minsang inakala nating hindi kailanman mapapagod, ang ating nanay at tatay. Nung bata tayo, akala natin normal lang na lagi silang malakas. Normal lang na sila ang unang gumigising at huling natutulog. Normal lang na kaya nilang buhatin ang lahat, ang ating mga pangarap, ang ating mga problema, at maging ang sarili nating kahinaan. Hindi natin nakita ang mga gabing tahimik silang umiiyak dahil walang sapat na pera. Hindi natin narinig ang mga buntong hininga nila kapag iniisip kung paano tayo mapag-aaral. Hindi natin alam kung ilang beses nilang isinantabi ang sarili nilang pangarap para lang maibigay ang mga pangangailangan natin. Habang lumalaki tayo, unti-unti silang tumatanda. Habang abala tayong buuin ang sarili nating buhay, unti-unti namang nauubos ang lakas ng mga taong bumuo ng atin. Darating ang araw, mapapansin mong nanginginig na ang kamay ng tatay na dati kayang buhatin ka sa isang balikat. Makikita mong mabagal nang maglakad ang nanay na dati kayang tumakbo kapag narinig kang umiiyak. Ang mga mata nilang dating malinaw ay unti-unti nang lumalabo. Ang pandinig nilang dati kayang marinig kahit mahina mong tawag ay kailangan ng ulitin ng ilang beses. At ang isip nilang minsang kabisado ang bawat detalye ng buhay mo ay unti-unti nang nakakalimot. Sa puntong iyon, marami ang nagsasabing ang kulit na nila, paulit-ulit na lang. Ang hirap na nilang alagaan. Pero ang tanong, noong ikaw ba ang paulit-ulit na umiiyak tuwing hating gabi, nagsawa ba sila? Noong ikaw ang paulit-ulit na nadadapa habang natututong maglakad, pinabayaan ka ba nila? Noong ikaw ang hindi pa marunong kumain, magsalita o kahit magbihis, sinabi ba nilang napapagod na sila? Hindi. Dahil ang pag-ibig ng isang magulang ay hindi sinusukat sa pagod. Sinusukat ito sa kakayahan nilang ibigay ang lahat, kahit wala nang matira para sa kanilang sarili. Ngayon, sila naman ang mabagal. Sila naman ang makakalimutin. Sila naman ang nangangailangan ng aakay. At marahil, ito na ang paraan ng Diyos upang tanungin tayo, anak, handa mo rin bang gawin para sa kanila ang ginawa nila para sa iyo? Hindi nila kailangan ng marangyang bahay. Hindi nila hinihingi ang mamahaling regalo. Hindi nila inaasahan ang malaking halaga ng pera. Ang gusto lang nila ay maramdaman na hindi sila pabigat, na mahalaga pa rin sila, na may anak pa rin tatawag sa kanila kahit walang kailangan. May anak pa rin yayakap ng mahigpit. May anak pa rin hahawak sa kanilang kamay kapag nanginginig na ito. Minsan, isang oras lang ng pakikinig, mas mahalaga pa kaysa sa libu-libong pisong ibibigay. Isang yakap, mas nakakagamot kaysa sa anumang gamot. At isang simpleng, kumusta ka na? Kain na tayo, tay, ay sapat na para mapasaya ang puso nilang buong buhay na naghintay na ikaw naman ang magmahal sa kanila. Huwag mong hintaying dumating ang araw na ang gusto mo na lang marinig ay ang boses nila, pero katahimikan na ang sumasagot. Huwag mong hintayin ang gusto mo na lang mahawakan ay ang kamay nila, pero malamig na itong hindi na muling hahawak pabalik. Huwag mong hintayin sa litrato mo na lang sila makausap. Habang umiiyak sa pagsisising, hindi mo na ibigay ang oras na noon ay kaya mo namang ibigay. Ang pinakamabigat na salitang dalang-dala ng maraming anak ay hindi, mahal kita. Kundi, sana mas madalas ko siyang nadalaw. Sana mas naging mahaba ang pasensya ko. Sana mas niyakap ko siya. Sana mas sinabi kong mahal ko siya. Pero ang salitang sana ay wala nang kapangyarihang baguhin ang nakaraan. Kaya habang may pagkakataon pa, habang humihinga pa sila, habang kaya pa nilang ngumiti kapag nakita ka, sulitin mo ang bawat sandali. Yakapin mo sila nang hindi nagmamadali. Pakinggan mo ang mga kwento nilang ilang ulit mo nang narinig. Hawakan mo ang mga kamay na minsang humawak sa'yo noong hindi ka pa marunong tumayo. Dahil darating ang araw, ikaw na lang ang yayakap sa alaala nila. Ikaw na lang ang makikinig sa katahimikan ng bahay na minsang napuno ng boses nila. At doon mo mauunawaan na ang pinakamahalagang taong hinanap mo sa buong buhay mo ay ang dalawang taong buong buhay kang minahal ng walang hinihinging kapalit. Kaya anak, kapag matanda na ang iyong mga magulang, huwag mong sukatin ang pagmamahal mo sa laki ng naibibigay mo. Sukatin mo ito sa haba ng iyong pasensya, sa lambing ng iyong pananalita,
sa oras na handa mong ialay. At sa presensyang hindi mo ipinagkakait dahil noong ikaw ang walang kaya, hindi ka nila iniwan. Kaya ngayong sila naman ang nanghihina, huwag mo silang bibitawan. Dahil ang pinakamagandang paraan ng pagsukli sa pagmamahal ng isang magulang ay ang manatili sa kanilang tabi hanggang sa huli. Kung may pagkakataon kang mapanood ang mensaheng ito, ibahagi mo ang mensaheng ito. Nagmamahal mula sa iyong kapatid, Kuya Mike Burong Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rilai akong kadan kasakan suataka ini ka rasain ka kasabab ko katigdar ka ako